Okay. Let's read from the book of Luke 17, chapter 17. Isa-isahin natin ito. I want you to follow. Kapatid, wala po tayong monitor. Okay, yan. Alright. Sabi rito, as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance, and they lit up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Sabihin nyo uli, Jesus, Master, have mercy on us. What did they go? Yung may conviction ng konti, Jesus, Master, have mercy on us. Please. Verse 14 and 15, it says, when he saw them. Sabihin nyo nga, when he saw them. Isa pa. When he saw them. He said, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Sabihin nyo nga, praising God in a loud voice. Isa pa, praising God in a loud voice. How did you praise God earlier? Are you sure? With a loud voice? 16 and 17. It says, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Verse 18 and 19, has no one returned to give praise to God except this foreigner, except this Samaritan? Then he said to him, rise and go. Ano yung sabi? Your faith has made you well. Thank you, Lord, for your word. Salamat po, Panginoon. Mga anak, at sabi ni Lord, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Tonight, I would like to talk about where are the other 9? Jesus asked. Where are the other 9? Jesus asked. Mga anak, sa gabing ito, the Lord wants me to talk to you again, once more, in narrative way. Ano ibig sabihin nun? Narrative tayo. Meaning, wala akong point 1, wala akong point 2, wala akong point 3 sa inyong lahat. Narratively means, babasahin at babalikan natin yung buong chapter na binasa natin, yung storyang yon, and then kung ano yung revelation ni Lord sa inyo, isulat nyo. Kung ano yung revelation sa atin ni Lord sa gabing ito, yun ang pipigain natin sa storyang binasa natin. Wala po kung point 1, point 2, point 3. Narratively, I will talk to you tonight. Amen. Are you with me? So pag sinabing narratively, isulat mo yung gusto mo isulat. Kung ano yung sinabi ni Lord, then isulat mo. You will not hear any specific points from me. I'm just going to squeeze. Balikan natin yung binasa natin sa isa. Talk about this story. And let the Holy Ghost give us the revelation tonight. Amen. Are you ready? Okay. According to Scripture sa binasa natin, Jesus is traveling to Jerusalem and determined to pass through the provinces of Samaria and Galilee. Kumbaga, pupunta siya ng Abu Dhabi, galing siya ng Dubai, sa halip na dumiretso na Abu Dhabi, dumaan pa ng Alain bago pumunta ng Abu Dhabi. Amen. Narinig niyo ako? So on the way siya sa Jerusalem, pero nakaplano sa isipan niya, dadaan muna siya sa Samaria at dadaan muna siya sa Galilee. Amen? At tatandaan niyo palagi, yung places na yon ng Samaria and Galilee are places considered na maraming taong rejected doon sa lugar na yon.
maraming mga taga roon, rejected na lipunan. Kinalimutan na ng tao. Yung mga taong nandoon. In fact, yung mga naninirahan sa dalawang places na ito, sila po yung mga mixed multitude of people. Kung yun yung pag-aaralan. It is a place where people of mixed gender live. Mga Jews, of course, with Jewish blood. Then mixed with Gentiles, with of course, Gentile blood. Yun po yung mga Samaritans. At dito po sa dalawang place na ito siya dadaan at mag-stop over. Amen. Nasusundan niyo po ba ako? Now, I want you to know that Galilee is a very significant place. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Listen to me carefully. Kasi po, Galilee was the place ng kabataan ni Jesus. Habang lumalaki ang Panginoon, doon siya sa Galilee lumaki. Kaya very significant po yung place na sa kanya. And not only that, most of His disciples na pinili niya came from Galilee. Amen? And bukod doon, do you know that Jesus performed 25 of His 33 miracles sa Galilee? Kaya po, napaka-historical nung Galilee yon sa Panginoon. Amen? At so kung isipin natin mabuti, ang Galilee in those days, ang parang naging headquarters ng ministry ng Panginoong Hesus. Kung titignan mo mabuti yung mga nangyari. Okay? And as the story says, He's passing these two places. Samaria and Galilee. Galilee. So dadaan siya roon. Dadaan siya roon kung nasaan yung mga rejected na tao nakatira roon. Nasusundan niyo po ba ako? Now, listen to me, mga anak. Next slide tayo. The thing that I love about Jesus is, pakipindot po yung next slide. Jesus loves to go to places where rejects are. Amen? Kung nasaan may mga taong patapon, yun ang gusto niyang puntahan. Kung saan may mga taong tinalikuran na nalipunan, yun yung gusto niyang sadyain. Kung sino yung mga taong alam niya na napapahamak, yun ang gusto niyang pasyalan. Tingnan mo yung katabi mo. So yun sa kanya, kaya ka nga nandito eh. Amen? Kaya tayo nandito because tayo yung mga taong rejected. Tayo yung mga taong tinalikuran na. Tayo yung mga taong patapon na before. How many of you will say amen? Yes! Tayo yon. At kaya si Lord, Jesus loves to go to places where the rejects are. And that's the reason why we all are, bakit tayo nandito? Tama? Now, sabi mo sa katabi mo, kaya ka nga niya natagpuan. His business is to go and find Himself those who are forgotten. And that was the reason, kaya siya dumaan sa Samaria at Galilee. Gusto niyang daanan ang mga taong alam niyang matagal lang nandoon, matagal nang kinalimutan ng lipunan, and while he was there, he goes through village that is a name. Ang sabi po kanina sa scriptures, he went to a particular village, a certain village. So, unnamed yung lugar na yon. Amen? And there is a came across distant lepers. Doon niya nakita. So, basahin po ulit natin yung verse. At sabi po rito, as he was going into a village, 10 men who have leprosy met him. They stood at a distance. Nung papunta na siya roon, sinalubong siya ng 10 tao na may sakit na leprosy. Kumbaga, sa Tagalog, ketong. Alam mo yung sakit na ketong? Ito yung klase ng sakit that cause the skin to lose its pigmentation. Kumbaga, yung balat mo, unti-unti nalalaglag sa iyong katawan. Unti-unting kumakalas sa buto. Ito yung sakit na yon. Meaning, isang klase ng sakit na kadidirian ng lipunan. Kadidirian ng tao. And most of us knows that it was a disease that considered in those days to be contagious. Kagaya ngayon. Kahit ngayon. Kaya nga sa Pilipinas, kapag ikaw may sakit na ketong, saan ka tinatapon?
sa Ihawig. Ihawig ba yun? Tama ba yun? Iwahig, sorry. Sa Iwahig, doon sa Palawan. May isang lugar doon na kung ikaw may sakit na kaitong, doon ka na itatapon. You never know kung makikita mo pa uli ang pamilya mo o hindi. Tama? Because contagious po yung sakit na leprosy. Therefore, if you had leprosy, you were not allowed to be with the people. Hindi ka pwedeng makamingle with anyone. In other words, you had to stay separated from the rest of the general population. Hindi ka pwedeng lumabas. At kaya nga sa atin, nasa Palawan sila, doon sa Iwahig. And these 10 fellows, if you will see in the picture, tingnan niyo po yung picture, they hooked themselves together. They couldn't go around the crowd. So they hooked up among themselves. Sila yung magkakasama araw-araw, oras-oras. Hindi sila naghiwa-hiwalay. Nasusundan niyo po ako? At hindi niyo ba napapansin sa buhay natin ngayon? Sa buhay natin ngayon, have you ever noticed that you will get attracted and people will be attracted to you because you have the same drama sa buhay? Tama? Ang makakasama mo, yung merong kaparehas kayong habits. Tama? Kapag nagdodroga ka nung araw, sino kasama mo? Mga nagdodroga, tama? Kapag maratis ka nung araw, umaga-umaga pa lang, nandoon na sa tindahan, nakataas pa paa mo. Marites dito, marites doon ang ginagawa mo, tama? Yan ang mga kasama mo. Amen? At sometimes, naghihingutuhan pa kayo. Amen? That was the days, tama? So what I'm trying to say, listen, if you're attracting crazy people, it might be saying something about you. Dahil sila yung kasama mo. Sila yung gusto mong kasama. Amen? So itong 10 kalalakihan na may leprosy, they hung out together, they always been together because they had something in common. At yung leprosy nila, yung sakit nila, yung ketong na meron sila, that sickness alone brought them together. Amen? At kaya malayo sila sa syudad, malayo sila sa kabiasnan, malayo sila sa kanilang mahal sa buhay. Tama po ba? Nasusundan niyo po ba ako? But, something happened to them that is recorded in the Bible na binasa natin. And I love this story. Because magkakasama sila nung araw na yon, isang normal na araw para sa kanila, walang special event, walang special na occasion, they're hanging out as usual among themselves. In fact, you will see in verse 12 that it says, they stood at a distance. Pero, nakilala nila yung dumadating na naglalakad. Balitang-balita siya noong mga panahon na yon. Kilalang-kilala nila siya. Tanong mo yung katabi mo, kilalang-kilala mo ba siya? Amen? Kasi, kung kilalang-kilala mo ang Panginoon, kagaya na sabi ko nung nakaraang linggo, hindi ka mahihiyang magtaas ng kamay. Hindi ka mahihiyang sumigaw. Hindi ka mahihiyang palakpakan ng Panginoon. Hindi ka mahihiyang magdasal na nakaluhod sa harapan. Why? Dahil kilalang-kilala mo siya. Amen? At dahil kilalang-kilala niya siya, tama? Tingnan niyo ang itsura nila. Kilalang-kilala nila yung taon dumarating. Alam nila na meron silang pangangailangan na si Jesus lang ang makakasagot. Amen? Amen. Now, sa mga Kristiyanong naturingan, ganito po yung nangyayari. Because of their problem in life, because of their drama in their lives, they don't feel connected. Parang ang layo nila, parang they stood at a distance. Tama? They don't feel plugged in. So they feel standing outside.
the cell group, outside the church, outside the congregation. Bakit? Kasi inihiwalay mo yung sarili mo sa tao magpapagaling sa'yo. Sa Diyos na dapat mong asahan na magbibigay ng kasagutan sa lahat na meron ka. Amen? Nandito ka nga, nagsisimba ka, pero hindi ka really connected sa mga tao. You come to church, but you really haven't gotten plugged in with others, with cell groups. You're not connected with a particular ministry. Hindi ka regular na nag-a-attend ng church, hindi ka regular na nag-a-attend ng cell group. Wala ka sa prayer meeting, amen? Hindi ka connected. They stood at a distance. Pero itong mga to, alam nila kung paano babalik. Alam nila kung paano ko-connect. Tama? At alam nyo ba, kung ikaw unplug, kung ikaw is malayo, I got a good news for you today. Because Jesus loves to connect with the people who are disconnected. Tama? To those people who are outcasts once in their lives. At ito po 10 taon to, they are outcasts. They're standing behind, stood afar. And see verse 13. Sabi po ng verse 13. I love this. Sabi ng verse 13. Sabi, and they lifted up their voices and said, Jesus, have mercy on us. Alam niyo ba, listen to me carefully. Sisigaw ka lang ng ganon dahil alam mo na may magagawa yon. Tama? Ibubuka mo ang bibig mo dahil alam mo may magagawa siya. Kaya pag nagpupuri tayo dito, dapat ibinubuka mo ang bibig mo. Dahil may magagawa ang Panginoon para sa'yo. Amen? Grabe, sumigaw sila. Ang layo niya, sumigaw sila. Hallelujah. Ito pong verse na ito, very profound kung titingnan mo. Kaya meron silang pangangailangan na alam nila, si Jesus lang ang makakapagbigay. Kaya, lifted up their voice. Yung todong sigaw talaga. Tama? Tinawag nilang Panginoon. They began to open their mouths and cry out to God. Why? Because they knew who Jesus is. They knew what Jesus can do for them. They knew that. Alam nila na ang Panginoon pwede silang pagalingin, pwede baguhin ang sitwasyon na meron sila. They are so confident that Jesus alone can heal them. Amen? Are you following me? At palagi ko po sinasabi sa inyo mga anak, that if you want to get God's attention, hello. If you want to get God's attention, you better learn how to open your mouth. You better learn how to worship Him. You better learn how to worship Him with all your might. Mga anak, lagi yung tatandaan, listen to me carefully. Pag may nagtanong sa inyo, LRC is a full gospel Pentecostal church. We are Pentecostal. The difference that we have is we believe in the works of the Holy Spirit and we worship Him like a thunder lion. Nagwa-worship tayo na parang nagwawalang leon. Sumisigaw tayo all out. Hindi tayo nahihiya. That's the difference why we call a Pentecostal church. Hindi tayo pupuri na ang saya-saya ng tugtog na ganun ka lang. Na parang hiyang-hiya kang gumalaw. Na parang hiyang-hiya ka itaas ang kamay mo. Ganun po yung ibang denomination. Tayo po Pentecostal. We believe in the works of the Holy Spirit. We believe that without the Holy Spirit, we are nothing. Amen? That's the reason. So pag may tanong sa inyo, yun sabihin nyo. Kasi po mga anak, alam nyo po, one of the dilemmas and the troubles and trials of our culture in the community, lalo na sa ating mga Pilipino, lalo na sa Pilipinas, yung mga reliyosong tao, hindi nyo ba napapansin? They want to pray conservatively. Hanggat maaari, pinong-pino sila. Hindi sila gumagalaw.
taimtim ang kanilang pananalangin. Amen? But sometimes, there comes a moment in our lives na hindi kailangan ni Lord na magpakyut ka. Ang kailangan ni Lord, kagaya ni King David sa ating Come Alive. Amen? Nakita nyo yung biblical way? Sa Come Alive, si King David, haring-hari. Nakita nyo kung paano siya magpuri sa Panginoon? Dahil when you read the Bible, malimat siya sumasagot sa mga taong inopen mo ang mouth mo and nag-cry out ka to Him. Yun ang mga taong sinasagot ng Panginoon. When you learn how to cry out to God. Amen? Come on, palakpakan niyo ang Panginoon. Tandaan niyo mga anak, tandaan niyo palagi, if the pain gets hard enough, if the drama gets painful enough, if the situation gets bad enough, you will cry out to God. You need to cry out. You need to open out your mouth. You need to shout in praise. Amen? Kung kailan mabigat na ang problema, kailangan ibuka mo ang bibig mo. All out sa Panginoon. Hindi pwedeng ang lalala ng sitwasyon mo, parang hiyang-hiya ka pa magpuri sa Diyos. Amen? Can I hear loud amen, please? Kaya kapag nagpatawag tayo ng altar call dito, you stand up there kung may problema ka. Huwag kang mahiya. Dahil si Lord ang sasagot sa'yo, hindi ako. Amen? Hindi na kailangan magpakaawa pa ako sa inyo. Hindi na kailangan ulitin ko pa ang pagtawag. Hindi na kailangan pilitin ka pa. Because kung kilala mo ang Diyos, alam mong may gagawin siya sa buhay mo. Amen? Pupunta ka dito, you will cry out to God dahil alam mo ng Panginoong Jesus, may kakayahan sa sitwasyon mo, gaano man kabigat yan. Kaya niya yan. Amen? You don't need to be ashamed opening your mouth. Because we ought to come with your mouth wide open. Kailangan paglapit mo rito, wide open ang mouth mo. Kailangan pag nagpuri ka kay Lord, ibuka mo ang bibig mo. Huwag kang mahiya. Crying out, Lord Jesus, I need you. Without you, I am nothing. I need you in my situation, Lord. I need you to answer me right now, Lord. Let your will be done in my situation. Amen? Hindi yung ang bigat na ng problema mo, mas pinili mo, tumayo na lang dyan sa likod. Come on, don't get me wrong. It's better to trust the Lord than to put your trust in man. Amen? Hindi po tayo nagpapatawag ng altar call dito palagi. Pero pag meron, lumapit ka, huwag kang mahiya kung meron kang pinagdadaanan. Ipakita mo kay Lord dahil si Lord ang nakakita sa'yo. Amen? And this man cried out. They cried out. This man lifted up their voices and cried out to Jesus because they know that this Jesus can do something for them. Imagine yun. And listen to what they said. They said, Jesus! They said what? They said what? They didn't call any other name. They didn't call Confucius. They didn't call Buddha. They didn't call Pastor Bobby. They called Jesus. Kapag may problema kang tatawagin mo yung pangalan na yan, there is no other name. Amen? The name above all name. Jehovah Rapha, the greatest physician kung may sakit ka. Amen? Some of you are crying out to men for help, but men cannot help you. Wala mong magagawang tao sa'yo. Kailangan mong tawagin itong pangalan na to. Amen? You need to cry out for God. And His name is Jesus. His name is Jesus. His name is... Don't look to human beings. Wala mong magagawang tao sa'yo. You got to look for the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. You need to cry out for this name alone. And this name will give you some help. Amen? Kung kailangan niya magpadala ng tao sa'yo, siya magpapadala. Siya ang unahin mo para masagot ang problema mo. Amen? He's the one who can transform your life. At kahit na taga-saan ka pa, kahit saan ka paggaling, kahit ano pang sitwasyon na meron ka, if you cry out to His name, if you cry out to Jesus,
For sure, He can deliver you out from whatever situation. Gaano mang kalalim, gaano mang kalaki, gaano mang kabigat ang problema mo. I will tell you one thing. He can deliver you out from that situation. Come on, palakpakan niyo na malakas ang Panginoon, please. Kasi gusto kong tandaan ninyo lahat, Jesus is not only our Savior. Hindi lang siya Savior. The name who can deliver you out from burning hell. Hindi lang yun ang trabaho niya. Amen? Kasi itong 10 leprosy men, alam nila kung anong pwedeng gawin ni Jesus sa kanila. They have disease. They were cast out. Pero matalino sila. They were smart enough not only to cry out to Jesus. Amen? You see, hindi lang Jesus ang tawag nila sa Kanya. Ang tawag niya pa, Master! At dalawa lang ang nag-amen sa inyo. Alam niyo bakit? Kasi hindi lahat tayo tumatawag ng Master kay Jesus. Amen? 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 Can you hear an amen? You used to say Jesus alone, but you haven't addressed Him as Master. Baguhin natin yung ating ginagawa dito sa church na to. Pwede bang lagyan natin ng Jesus my Master next time? Amen? Subukan lang natin kasi ito yung ginawa nila eh. Biblical naman, di ba? Kasi po, you say Savior, but you haven't said, I'm yielding to you, Lord. I'm surrendering my life to you, Lord. Kasi po, yun ang meaning ng Master. You surrender everything to Him. The 10 lepers, they said Master because they were in essence, listen to me, identifying the very nature of who Jesus is. Alam nila kung sino si Jesus. Alam nila kung anong posture meron si Jesus. Alam nila yon. And so they're willing to do whatever He told them to do. Kung ano man yung sasabihin ni Jesus sa kanila, willing silang sumagot, willing silang sumunod. Kasi nandun sila sa sitwasyon na kailangan nilang sumunod at sumagot sa Panginoon. Tama? Kaya tayo, pag meron tayong pangangailangan sa Panginoon, hindi lang tayo susunod dahil may pangangailangan tayo. Susunod tayo dahil kahit wala tayong pangangailangan. Amen? Can I hear an amen? Alam nila na meron sila sitwasyon. They cry out to His name and say, Master. And sabi ni Lord, then your faith will make you healed. Tama? Come on, give Jesus a big hand of applause, please. Come on, yung malakas. Alam niyo mga anak, ang conviction sa akin ng Panginoon dito sa storyang ito, we must recognize Him as our Master starting today. Baguhin natin ng konti yung LRC. Masama natin yan sa LRC Abu Dhabi. Pag tayo tumawag kay Jesus, lagyan natin ng My Master. Simula ngayon at tingnan natin kung ano gagawin ni Lord sa buhay mo. Kung yung 10 nga, tinawag nilang Master, biglang gumaling. Hello. Ba't hindi natin sundin yung ginawa nila? Amen? A very powerful revelation ni Lord sa atin. Amen? Yung first prayer meeting natin, nung nakaraan, tama? Di ba sabi ko, total surrender ang gusto ng Panginoon sa atin? Bago natin makuha yung provision na kailangan natin, total surrender. So this year, total surrender tayo. Ako po, ang dami kong hinihingi kay Lord. Ang dami kong pinagdadaanan right now. Hindi lang halata. Hindi ako nagpapahalata sa inyo. Ang dami ko pong laban these days. At salamat sa mga nagpe-pray sa akin. Marami tayong hinihingi, kaya marami tayong laban. Hindi pa pwedeng pag hiningi mo, ibibigay lang. No. At alam ko, naniniwala ako, personally, in the end of this road, in the end of this, meron tayong victory dito. Kaya lalaban lang tayo. So from this time onwards, at sabi ko, Lord, Jesus, my Master. Yan na ang ating pangahawakan ngayon. Jesus, my Master na. Lagyan natin ng my Master, tama? Let's surrender everything to Him 101%. Let's call Him Master from this year. Amen? Kasi nakita ko dito sa mga lepers na to, sobrang bigat ng kalagayan nila.
sobrang hirap, outcast ng lipunan, pinandidirian, tama? Nilalayuan, iniiwasan. Meron pa bang mas mabigat na problema sa meron sila? Naranasan mo ba yung ganong problema? Na iniiwasan ka ng mga tao, na hindi mo kasama ang pamilya mo dahil may ganong itsura? Wala, tingin ko napakabigat ng pinagdadaanan nila. Imagine mo, nandun ka sa Palawan, sa Iwahig, at may sakit na nararamdaman. Pero you see, they said, Master. Amen? Amen. Mga anak, how many people are missing out from God? How many people? Ilang tao rito yung parang nararamdaman mo ang Diyos hindi sumasagot sa'yo? Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Because you refuse to give Him a total control of your life. Kaya sabi ko nung Tuesday, sa prayer meeting natin, kung nandun ka man, total surrender tayo. Gusto ni Lord, total surrender tayo para i-release niya lahat yung pagpapalang inihintay na simbahang ito. Amen? Meron tayong inihintay, alam niyo yan. What is it that you are holding back from totally giving up to God 100%? Ano pa yung pumipigil sa'yo? Meron po ang pumipigil sa'yo? 101% ibigay mo na? What's that area? Tama? Who's that person? What's happening? Ano yung situation sa buhay mo that you're holding back para ibigay mo ng todo sa Kanya? Ano yung tinatago mo sa closet mo na nakalock hanggang ngayon na hindi mo buksan? Ano pa yung mga issues sa buhay mo that you think you can never get victory over? Think of it. Before you declare Master, si Jesus sa buhay mo, think of it and release all of those. Starting tonight. Amen? So what is the thing in your life that you haven't opened up the door to? God. Ba't hindi natin mabuksan lahat? Amen? Allow the Lord Jesus Christ to come and be in charge of your life. Itodo mo na, ibigay mo na. Thank you sa isang nag-amen. Ang hirap, no? Ang hirap mag-amen, no? Ang hirap mag-amen, tama? Yung pag sinabing total na, ibigay mo na. O, kita nyo, ang dami nyo, lilima nag-amen. Ano pa ang nag-hold back sa'yo? Bakit hanggang ngayon, hindi pa maitodo yan? Amen? At tinan nyo, sabi nito, Jesus, Master, ano sabi? Have mercy on us. Tinawag si Jesus, walang ibang tinawag kundi siya lang. Tinawag siyang Master at sinabi nilang, have mercy on us. How many of you believe na kailangan natin ng mercy ni Lord sa buhay natin? Kailangan. At alam nyo ba, bago maibigay ni Lord yung mercy na yan sa buhay nyo, you need to surrender everything to Him. Amen? Grace is isang bagay na supposed to be hindi mo dapat matanggap, but by the grace of God, ibinigay sa'yo. And mercy is dapat parurusahan ka, but by the mercy of God, hindi niya hinayaan. Yun ang mercy na kailangan natin. Mercy is withholding deserved punishment to you, sparing you and me from negative consequences of our actions. Yun po yung mercy. At yun ang kailangan natin kay Lord every day of our life. Amen? It's not that you didn't deserve cancer. It's not that you didn't deserve leukemia. It's not that you didn't deserve judgment. But in fact, praise to God, He is a God who does not give what I deserve. Come on, yun ang pinakamalakas na amen na dapat ko marinig sa inyo. Yung Diyos na hindi ibinigay, yung deserving na dapat meron ka. Tama? Siya yung Diyos na meron tayo. Binigyan tayo ng so much mercy. Tama ba? Alam niyo po ba that we deserve hell? Alam niyo ba na we deserve punishment? Alam niyo ba na we deserve to be whipped? We deserve to be rejected? We deserve to be crucified? But instead of us, Him, He put Himself on that cross
for you and me to have a salvation, to have an eternal life that first and foremost we don't deserve. Amen? Thanks to be God. Thanks be to God. Kasi po, He has been better to me that I've been better to myself. Hindi nyo nakuha, hindi nyo nakuha. Ang Diyos mas mabuti sa akin kesa mas mabuti ako sa sarili ko. Tama? Mas malalang mabuti ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko. At pinasasalamatan ko ang Diyos na so much that even though I'm not worthy, He gave me His tender mercy. And alam ko, ikaw rin, kaya palakpakan mo ng malakas ang Panginoon. Alam mo yung nagising ka kaninang umaga na may malakas na katawan, malayo sa anumang karamdaman, patuloy na humihinga, nakakalundag, nakapagpuri, may taas ang kamay, maraming activities ang iyong mga paa, hindi ka pa lumpo, hindi ka nakaupo sa wheelchair, dapat pasalamatan mo ang Diyos. Amen? Pasalamatan mo ang Panginoon. Jesus our Master. You should realize that. Tama? Sige nga po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Come on. At sabi po ng Book of Isaiah, He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. Yun yung sabi ng Book of Isaiah. At sasabihin ko po sa inyo, yung magising ka sa umaga, na nakakakita ka pa, nakakarinig ka pa. Amen? Isang malaking pagpapala na kay Lord. So every time na tayo gigising sa umaga, meron na tayong natatanggap na mercy. Do you know that? Meron na. At hindi ito yung mercy na ginagamit niya na last week pa. Every morning is a new mercy every day. Hindi siya gumagamit ng old mercy sa atin. Because every day, He's giving us a new mercy. He woke me up with a new batch of mercy every morning. Dahil alam niya, this whole day, magkakasala ka na naman. Kaya bagong mercy, sa umaga pa lang, ibinibigay niya sa iyo. Amen? I don't know about you, mga anak, but I thank God so much every morning na ako po is ginigising ng Panginoon, may malakas na katawan, may maayos na pakiramdam. Amen, amen, amen. Kapalakpakan natin ng Panginoon, please. Alam nyo, marami sa atin minsan nag-iisip, kailangan gumawa mo ng Diyos na something spectacular sa buhay mo bago mo siya mapasalamatan. In order for you to give Him a testimony, in order for you to praise Him, in order for you to give Him dance or a shout, kailangan mo na maghintay ka ng very spectacular na himala sa buhay bago mo gawin yon. Alam niyo po, yung magising ka lang sa umaga, blessing na yon. Dapat mo maunawaan yan. Nandito ka ngayon, para sabihin ko sa inyo lahat, nandito ka ngayon, na yung paggising mo pa lang sa umaga, pasalamatan mo na ang Diyos. Amen? Yung bago ka matulog sa gabi, humingi ka ng protection sa Diyos. Kasi ang daming hindi na nagising ng umaga. Si Pastor Grace, tuwing umaga yan, hindi niya alam. Nilelehan ko yan. Ngayon, alam mo na. Habang natutulog yan, nilelehans ko po yan. Simula ulo hanggang paa. Amen? Ganon din ang gawin mo kung may kasama ka sa buhay. Amen? So, nandito ako sa inyo sa umaga, sa gabing ito para pasalamatan ng Diyos dahil sa binibigay niyang mercy sa iyo at sa atin. Amen? So, kailangan tawagin mo siyang Jesus, my Master. Have mercy on me. Amen? Come on, sabihin, 1, 2, 3, go! Amen. Kung na-bless ka, palapakan mo ang Panginoon. Give me a shout of praise. God, I thank you for your mercy. Thank you for giving me a life. Thank you for the doors that you open. Thank you that I still have a roof over my head. Thank you that I have clothes on my back. Thank you that I have food to eat on my table. Thank you for your tender mercy, O Lord. Amen. Ma-realize po natin yan. So
So ito pong 10 leper na pinag-uusapan natin, they cried out to the Creator of mercy. Because alam nila, si Jesus, pwede silang bigyan ng mercy. Pwede silang pagalingin. Alam nila ang Panginoong Jesus may magagawa. Amen. Let's read verse 14. Sabi po sa verse 14, when He saw them, wow. Wow, 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 wow. Dito pa lang, papalakpakan na ng malakas. Bakit? Kasi ang Panginoon, kapag inopen mo yung bibig mo, talagang mapapansin ka niya. Kapag binigyan mo siya ng atensyon, bibigyan ka niya ng atensyon. Sino sa tingin mo titingnan ni Lord? Yung mga taong nakaupo lang? Yung mga taong di marunong mag-amen? Yung mga taong di marunong pumalakpak? Subukan nga natin kung marunong kayo pumalakpak. Hindi nyo pa narinig. Amen? Dito pa lang blessed na ako Dahil sa kanilang effort, ano sabi? Jesus saw them. They stood afar. They stood at distance. Amen? So you miss the great time to shout amen dito kanina. Kung di ko pa sinabi, dahil dito pa lang, sisigaw ka na talaga pag na-realize mong pwede ka palang mapansin ng Panginoon. Tama? Na kahit pala anong kalagayan meron ka palang pag-asa. Tama? Amen? Tama. Alam niyo mga anak, kapag nandoon ka sa sitwasyon na yon, believe me, kapag nandoon ka, isipin nyo, ikaw yung nasa sitwasyon nila. Na nakita mo na yung balat mo humihiwalay sa buto. Yung napansin mo, yung katawan mo, nalalagas yung balat. Yung mukha mo naaagnas. Yung tinatalian mo yung mukha mo kasi pag walang tali, kita yung buto sa mukha mo. At malayo ka sa pamilya mo. Yung tipong alam mo na outcast ka sa sitwasyon na meron ka. That you are rejected. You are in the outskirts of the city. Isipin mo, ilagay mo yung sitwasyon na yon na nandoon ka. Tapos bawal sa'yo, illegal sa'yo na makihilobilo sa mga tao. You have that kind of sicknesses that no human can heal. Kahit ang doktor, hindi ka lalapitan. You are in the situation that nobody can ever help you. Put yourself in that situation. So maiisip mo na lang, na kapag pala nag-cry out ka kay Jesus, He will see you. At naniniwala ako dito, may mga tao dito na feeling lonely, feeling rejected, feeling unloved, kailangan mo ng mercy ni Lord. At bilang pastor ninyo, nandito ko kayo para sabihin sa'yo that if you will cry out to Him, tonight, He will see you. I don't care kung gano'ng kataas ang binaksakan ng buhay mo, pabaksak. He will see you. I don't care kung gano'ng makahabitual yung habits mo ngayon. He will see you. I don't care kung ano man ang diagnosis ng doktor sa'yo. Ako na magsasabi sa'yo, if you will cry out to Him, He will see you. Amen. Hallelujah. I thank God na kapag ikaw'y magbuka ng bibig, mayroong pagkakataong makita ka ng Diyos. Amen. Connected na connected to sa ating pinag-usapan last week. Amen. He is a God who will see you no matter where you are. No matter what situation you are. He will see you. Amen. At sabi niya, He saw them. And the text says, gave them instruction. He gave them instruction. Simple lang to. Nung nakita sila ni Lord apart in the distance, binigyan sila ng instruction agad. Ano yung sabi? He said, go yourselves to the priest. Grabe revelation ni Lord dito. Sa tingin nyo, bakit sinabi ni Jesus siya sa kanila? Sa tingin nyo, listen to me carefully. Ang ganda po to. Jesus gave them a very simple instruction. A very simple direction. Ang sabi niya,
go to church. Go and show yourself to the priest. Amen? Now, I want you to listen carefully. There is a significance about this statement. Tiningnan ko po ito mabuti. Pag sinabi ni Lord na go yourself to the priest, show yourself to the priest, kasi po, kapag ang isang leprous, listen to me, or isang taong may ketong during those days, a person with any kind of what considered to be a communicable disease noong mga panahon na yon, when they found themselves in that condition, kapag gano'n ang sakit mo, in order for you na maideklara kang okay na, in order for you na maideklarang malinis ka na, at makabalik ka sa inner circle ng society, amen, are you following me? They had to be healed, and that healing on those days are validated by the priest. So parang ganito lang yan. Meron ako sasakyan. Kailangan ko nang iparehistro. Saan ako pupunta? Una, saan? Meron ka ng insurance, pupunta ka na roon sa Pasig. Amen, amen, amen. Tama? So yun ang sabi ni Lord. Show yourself to the priest. Hindi pa nakukuha, no? Hindi nyo nakikita ko saan tayo pupunta, no? Tama? They had to be healed, and that healing is to be validated by the priest. So, saya sila pupunta roon. And so, they were instructed by the Lord to go and show themselves to a priest. And for them to be validated and approved by the priest, for them to be able and to be welcomed back into their family, into the culture, para makabalik sila sa lipunan, the first step they should do, go to the priest. Malinaw? Now, may malaking problema. Pupunta tayo sa priest, may sakit pa nga tayo. Hello. Paano tayo susunod? May sakit pa nga tayo. Paano tayo mabavalidate? We could not come to the priest. They could not validate us because we are still sick. Nakita niyo yung problema? Mabuti na lang nagtanong kayo. It makes sense, tama? May problema. Now, makinig kayo mabuti. Because I don't want you to miss this. Listen to me carefully. Jesus gave them some instruction that challenge the common logic. Ano ibig sabihin nun? They had leprosy. Meron silang ketong. But they weren't supposed to go to the priest until they're healed. Tama? Dapat, bago sila utusan, gumaling muna sila. Bago sila bigyan ni Jesus na instruction na pumunta ka roon, tama? Na pumunta ka doon sa Pasig, pagawa mo muna yung sira sa sasakyan mo. Hindi ka pwede pumunta roon na sira sa sasakyan mo. Tama? Na may tumutulong langis sa makina mo. Tama? Bakit ka pupunta roon na mayroon pang tulo yung makina mo? Bakit tayo pupunta roon na mayroon pa tayong sakit? Paano tayo mabavalidate? Pero binigyan tayo ni Lord ng instruction. So, sinabi sila ng Panginoon, hindi pa sila gumagaling. Tama? Hallelujah. May kausap ako dito. In other words, they weren't supposed to go and show themselves to the priest until, of course, all of them are healed. Are you following me? But this is the catch. Makinig kayo mabuti. Alam na alam ng Panginoon na kung susunod lang sila, amen, 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 amen. Kung mag-o-obey lang sila, amen, hindi sila magdadoubt ni katiting, bago pa sila umalis at tumakbang, gagaling na sila! Hallelujah! Thank you, Lord! Somebody high-five your neighbor. Come on, sabi mo sa kanya, kung saan ka man pupunta, sumunod ka lang sa utos ng Panginoon. Magiging victorious ka. Mga anak, I don't know to whom I'm preaching you right now. By the time you get where you're going, you obey His word.
By the time you get where you're going, do what He says. By the time you were to get to where you're going, follow His instruction. Because when you do obey Him, by the time you get where you're going, everything will be all right. Amen! Grabe! Huwag kang magduda sa Panginoon. May sakit sila. Pumunta ka roon. Mag-validate ka. May sakit pa nga tayo. Pero let's go. Sundin natin si Master. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Tama? Maaring wala ka dito ngayon. Wala ka dito sa lugar na ito. Maaring wala ako dito sa pulpito na to. Maaring hindi tayo magkakasama ngayon. But listen to me. By the time I get or you get where you're going or where I'm going, maaring marami kang problema, tama? Maaring marami kang pinagdadaanan, tama? Maaring bagsak na bagsak ang spirit mo. But I got this instruction from the Lord to go to the right direction. And sometimes while I am on my way to my direction, to the direction that Lord gave me. Before na makarating ako roon, wala na yung spirit ko, buhay na. Wala na yung problema ko, sinagot na. Wala na yung spirit ko na down. Tama, anointed na, bago ka dumating doon. Kasi sumunod ka lang sa instruction ng Panginoon, tama? Sometimes, ang nakakasira sa atin yung instruction, hindi ka sumusunod. Hindi ka nagtitiwala. So by the time you reach your destiny, by the time I get to where I'm gonna be, lahat okay na. Planchado na lahat. Tama? So mga anak, gaano mang kabigat ang pinagdadaanan mo sa buhay, gaano mang kalaki ang problemang meron ka, sumunod ka lang. Magatin ka lang ng church. Huwag ka mawala every Friday. Umatin ka ng cell group mo. Umatin ka ng prayer meeting. Atinan mo yung training mo. Huwag kang tamarin. Amen. Lahat na nakakasunod sa akin, shout hallelujah! May kasamang palakpakan na malakas, come on! High five mo yung katabi mo, sabi mo, follow his instruction. Yung kabila, sabi mo, follow his instruction. Yung sa harap mo, kalabitin mo, sabi mo, follow your instruction. Amen? See this. Tingnan natin last statement. Ano sabi dito sa last statement? And as they went, ano sabi? Sabay-sabay tayo. Amen? Susunod pa tayo? Susunod tayo? May sakit pa nga tayo pa tayo babalidate. You forgot? He's our master. Surrender lang tayo. Tara, let's go. Bago sila dumating sa priest, magaling na sila lahat. Alam nyo, sometimes, kaya hindi ka makaahon sa kalagayan ng buhay mo na meron ka, hindi ka marunong sumunod eh. Nagdududa ka palagi. Ang dami mong question, ang dami mong duda. Tama? Yung naandito ka nga, ang dami mong problema, nakapag-church ka nga, hindi ka makapagtaas ng kamay eh. Pero nandito ka na. Tama? Total control. Bigay mo sa Kanya lahat. Amen? Amen? Grabe ako, hindi ko alam kung kailan matatapos yung kaso ko. May travel ban ako, hindi ko alam kung makakauwi pa ako. Hindi ko alam. May babayaran ako 73,000, hindi ko iniintindi yun. Dahil alam ko yung master ko may ginagawa. Alam ko may gagawin siya. Spiritual battle lang yan. Amen? We're fighting not by flesh and blood. Amen? Ganun mo pangahawakan ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Come on, can I hear an amen, please? May mga tao dito, makaka-experience ka tonight. But as they went, they were cleansed. Makaka-experience ka ngayon. They were cleansed of all their sicknesses in Jesus' name. Tama? Lahat ng utang mo, lilinisin ni Lord in Jesus' name.
as you obey God. Lahat ng karamdamang meron ka, pagagalingin ni Lord yan in Jesus' name. Sa pagsunod mo sa Diyos and do whatever He tells you to do, your healing will happen. Your breakthrough will happen. Your financial victory will happen. In the name of Jesus. Tama, sumunod ka lang. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Tama? You are about to experience the breaking of our debt. Yung ano mo yung utang, may experience mo yan, makakalagpas ka dyan. Shout amen, yung may mga utang. Kita mo, Diyos ko po, lahat tayo may utang. Lahat tayo may utang. Utang na yan. Amen? So kung gusto mo ng miracle, sumunod ka sa Diyos. Kung gusto mo ng victory, sumunod ka. You do what He said and instructed you to do. Amen? Come on, can I hear a loud amen? If you think the Lord is talking to you, mga anak, give Him a shout of praise. Listen. I like this guy. May isang tao rito. Basahin na susunod na verse. Ang sabi rito, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Wow. Wow. Ilan sila na bumalik? Ilan yung pinagaling? O, kita mo? 10 ang pinagaling, isa lang ang bumalik. Walang utang na loob. Nakita nyo? Sobrang blessed na blessed ako sa storyan to. Kasi on the way, alam nyo po, on the way sila doon sa priest, bigyan natin ng kwento ba? Yung kwentong ano ba? Yung kwentong on the way sila sa priest. No? Paano itsura nun? Although hindi pinakita ng Bible, paano itsura? So, magkakasama tayo 10 tayo. No? On the way tayo sa priest. No? Habang on the way tayo sa priest, grabe, yung hirap na hirap ka maglakad, no? 10 tayo, 10 tayo dyan. On the way tayo sa priest, no? Yung parang hirap na hirap pa sa pakiramdam mo, grabe. Nakita mo, yung balat mo kumikinis. Pagkatapos unti-unti, lumalakas ka. Tapos yung balat mo na lagas-lagas na yung dibdib mo, nakita mo, bumabalik. Pagkatapos nakita mo yung kasama mo, bumalik yung kinis ng mukha. Bago ang sabi niya sa'yo, uy, ang kinis na rin ng mukha mo. Tama? Yung bago pa sila makarating doon sa priest, bumalik na yung dati nilang itsura. Kasi yun ang sabi ng Bible, tama? Ngayon, yung siyam, nagdire-diretsyon pumunta sa priest. Samantalang yung isa, hindi pa nakakarating sa priest, hindi pa nakaka-validate sa priest, bumalik na. Nakita nyo yung attitude? Nakita nyo? Alam nyo ba na maraming tao ang pumunta dito sa church? Umiiyak pa dyan. Pastor, pag-pray mo ko, may message pa yon. Pastor, ang tagal ko nang naghahanap ng trabaho, Pastor. Okay? Pag-pray niyo ako, Pastor. Pastor, matagal na kaming walang anak. Naghahanap po ako ng magandang trabaho kasi pamaliit na sweldo ko. Grabe. Nung ibinigay yung sagot, sis, nasaan ka na? Ang hirap pong alagaan ng anak ko eh. Ang hirap. Umiiyak po eh. Hindi kami makapag-church. Totoo yan. At yung matatagal na rito, kilala yung mga yon. Tagal ng mag-asawa, walang anak. Nung nagka-anak, di na bumalik. Hindi na ko naman kailangan magpasalamat sa akin. Sa Diyos ka magpasalamat. Huwag kang mawala. Di ba nakakita ng trabaho, nagtayo ng business, umasenso, nawala na. Kasi busy sa business. Kita nyo, mga tao? Itong isang to, pinagaling sa isang sakit na walang lunas. Pero hindi pa siya nakarating doon sa priest. Bumalik na. Kasi nakita niya, grabe, gumaling na ako. Ang galing ko na. Ang lakas ko na. Tama. Are you with me?
So yung siya dumiretso, hindi na bumalik, siya bumalik. Sabi niya, saka na ako magpapavalidate. Kailangan ko muna puntahan yung nagpagaling sa akin. Nakita nyo to, amen? Amen. So, ang gusto ko sabihin sa inyo lahat, while you are going on your way, mga anak, keep checking, keep looking, keep observing. Baka hindi mo napapansin, ang dami mo ng blessing, hindi mo pa napapansin. Baka sinagot ka na ni Lord dahil nag-ahangad ka pa ng mas marami, hindi mo pa napapansin. Kaya hindi ka pa nagpapasalamat hanggang ngayon. Maliit man o malaking trabaho dumating sa'yo, magpasalamat ka. Amen? Lalaki man o babae yung inanak sa'yo, magpasalamat ka. At least nagkaanak ka. Tama? Amen. Are you there? Narinig niyo po ako? Marami pong tao nga nagpunta rito, hindi na bumalik at yun nakakalungkot. After getting their answered prayer, they're gone. After fixing their marriage, after fixing their condition, their finances, their work, their job, their family issues, after ayusin ni Lord, nawala na. And I hope, nasaan man sila, nagpatuloy sila. Amen? In other words, after the Lord gave them a breakthrough, all of a sudden, they develop amnesia. Hindi na nila alam ang pabalik sa lugar kung saan sila pinag-pray. Tama? Amen. Mga anak, listen to me. Pag kayo po on the way sa journey ninyo at nakikita mga pagbabago sa buhay mo, you need to go back and thank God for the things that He has done for your life. Pasalamatan po natin ng Diyos at alam ko rito, napakarami ng binago ng Diyos ang buhay nila. Tama? Hindi tayo kailangan magsawa dahil maraming miracle ang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi ko alam kung sino kausap ko rito, pero kung ikaw yun, shout amen! Amen? Magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Kasi po, ang dami ng binago ng Diyos sa buhay natin. Keep checking. Tingnan nyo mabuti, ano na yung mga pagbabago. Baka mamaya hindi mo napapansin. Amen? Ito, napansin niya. Kaya bumalik siya. Tama po ba? So, look what He did. Ano sabi rito? Hindi lang siya bumalik. Listen. He came back. Ano sabi? Praising God in a loud voice. Sometimes, pinagpala tayo ni Lord, you're so much worry sa mga taong pag nakita ka nagtaas ng kamay, hiyang-hiya ka. Hiyang-hiya tayo kapag tayo naiiyak, pinipigilan mo pa. Tama? Huwag kang mahiya. Siya bumalik with a loud voice. Tama? Mga anak, sa totoo lang, kung gusto mo pasalamatan ng Panginoon, listen to me. To hell what people think and say about you. Kahit na lumundag ka na lumundag dyan, pumalakpak ka na pumalakpak, kahit na matanggalin takin mo, bumulas yung foundation ng mukha mo, okay lang yun. Dahil si Lord ang pinasasalamatan mo. Tama? You don't need to be worried about what people will say. Just open your mouth and begin to give Him a loud praise. Tama? Give Him a loud shout. Hallelujah. With all that is done for my life, kulang pa yung sigaw, kulang pa yung lundag. Tama? Tama yung ginawa niya. Amen? Now, ito yung nakaka-amaze. Ang sabi ng verse kanina, na itong bumalik na to, Samaritan. Samaritan. Okay? Ito po mga Samaritan, they were descendants of Jews. Because nag-intermarried sila sa Gentiles, kaya naging Samaritan sila. Nasundan niyo po ako? Kasi ang pinakasalan nila, mga Gentiles. Kaya naging Samaritan. Nawala sila doon sa breed ng
Jews. So itong Santo Samaritan, he were considered a mixed breed kind of people noong mga panahon na yan, both ethnically and religiously. But alam nyo ba, maganda sa Panginoon, he was on the process of using mixed breed. Tama? Pinanganak ka bang born again na? Anong pananampalataya mo dati? Anong paniniwala mo dati? Tama? Kaya ka na andito sa relasyon sa Panginoon kasi He is in the process of mixed breed. Mixed breed of kind of people that's ready to worship Him. That is ready to put and establish a relationship to Him. Ibang usapan na to. Hindi natin ito pag-uusapan. Sinabi ko lang sa inyo. Pero anong point ko rito? He was a Samaritan. He was an outsider. Kaya hindi niya dapat alam yung details ng rules at batas ng mga Hudyo. Amen? So, ano ba yung pastor? Ito yung point ko. This Samaritan guy did what the Jews didn't do. Ano yun? Hindi lang yung bumalik siya. Hindi lang yon. Not only that he came back, but he came back praising the Lord in a loud voice. Amen? Are you following me? Tandaan nyo mga anak, time after time, place after place, incident after incident, basahin nyo ang Biblia. It tells us always to make a loud noise, to make a joyful noise, to make a loud sound. Bible po nagsasabi niyan over and over again. Yung mga children ng Israel, kapag sila lumalaban sa gyera, they shouted aloud. Yung mga Israelite, nung pinaikutan nila yung walls of Jericho, nung bumaksak yon, they shouted aloud. Tama? When Jehoshaphat got attacked, he made a loud shout. So, ang pagsigaw, yung shouted aloud kay Lord, yung po ay gusto ng Diyos. Yung tumatawag tayo, sumisigaw tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen? So, what I'm trying to tell you here is your breakthrough is when you learn how to make a loud noise. Kaya baguhin natin itong lugar na to. Ang LRC hindi pwedeng tahimik. Biblically speaking, when we worship the Lord, we will be noisy. Sorry. Kung hindi ka sanay sa ganun, magsanay ka na. Amen? Yan po yung ating nakalakihan dito. We are so bold. We are so fearless. We are brave to shout the name of Jesus. Tama? We ought to open our mouth and boldly declare that our God never changed. Yun po yung Diyos na kinakilala natin. That our God is a miracle worker. He's a promise giver. That our God is good. And that goodness is all the time. Tama? Alam ko, there is a time and a place for quietness. But there is also a place and time for loud sound. At ito yung gabing ito, kailangan maingay tayo. Tama? At this moment, ito na yung place. Ito na yung time for a loud sound. Come on, everybody. Give Jesus a big, loud shout of praise. A loud thank you. A loud praise. A loud clap offering to the Lord. Jesus, our Master. Hallelujah. Hallelujah. At alam niyo po, in light of all that God has done in my life, sa dami ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, definitely sa iyo rin. Tama? Amen? Sa dami ng Diyos, sa dami ng ginawa ng Diyos, dapat lang talaga magkaroon tayo ng loud shout. Amen? Kasi po, walang ibang gagawa nun. Ikaw lang nakaramdam nun. Kung ayaw niyang gawin, bahala siya sa buhay niya. Pero ikaw, huwag kang mahiya. Grabe, ito yung usapan natin last week. Ito na naman yung usapan natin ngayon. Last week ba yun? Yung sa Kamalive, tama? Amen? Alam ko, hindi normal para sa iba to. Tama? Tama ba ako? Hindi to normal para sa iba, lalo na kung bago ka pa lang. But listen to me, there is a time of gratitude and appreciation dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. At dahil marami siyang ginawa, dahil answered prayer ka, ipakita mo yon, ilabas mo yon. Hindi yung sinagot na ni Lord ang lahat ng prayer mo.
na tahimik ka pa rin after mo marinig to, after mo pumunta rito nung Come Alive. Amen? Dapat hindi tayo nahihiya, dapat ready tayo dyan. Yan ang culture na meron tayo. Amen? Diyan tayo naiiba. Tama po ba? And the Samaritan, not only he opened his mouth, he praised God, a loud voice. Sabi po ng verse 16, eto pa, before we close, ano sabi? He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. Nakita yun, hindi lang siya bumalik, hindi lang siya sumigaw. Ano pa sabi? He threw himself. Sa Tagalog, nagpatira pa siya sa paa ni Jesus. Samaritan yan, hindi yan Jew. Tama. Nagpatari pa siya. Bakit may ganong aksyon? Because hindi niya ma-contain yung kagalingang ibinigay ng Diyos sa kanya. Imagine mo, nandoon ka sa sitwasyon na yun. Yung baon na baon ka sa utang, yung ang dami mong problema, may sakit pa yung nanay mo, sinabihan ka pa ng trabaho na mateterminate ka na ngayong katapusan, yung anak mo may sakit, kumakatok yung flat, wala kang pambayad sa room na inuupahan mo, baon na baon ka. Ano gagawin mo? Magmumukmok? Amen? At kapag sinagot ni Lord lahat yun, kulang pa yung ginawa nito. Tama? Ano ngayon kung magpatira pa ako sa paanan ni Jesus? Ano ngayon kung lumundag ako? Ano ngayon kung magsisigaw ako, papurihan ko siya? Wala kayong pakialam. Kasi hindi nyo alam ang sagot ng Diyos sa lahat ng problema na meron ako. Amen? Bakit ako mahiya? Hindi ako mahiya. Binlas ng Diyos ang buhay ko from glory to glory. Tama? From darkness to light, from wickedness to holiness, from nothing to something. Amen. Bakit ako mahiya? Tama? He threw himself. Ang sabi diyan, mga anak, listen to me, the other 9 did not come back, but not me. Amen? Are you there? The other 9 kept their mouth shut, but not me. The other 9, I don't know where they are, but it's not me. I will continue to praise the Lord habang nabubuhay ako. Amen? I'm gonna give God the praise that He deserves. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Amen? Bless His holy name. Amen? Ang daming ginawa ng Diyos sa buhay natin, yung papalakpakan mo lang siya, hindi mo magawa. But I don't know where the other 9 is. But here I am. I stand here. Amen? Here I am. Here I am, God. Here I am, Lord. Here I am to thank you. You don't have to beg me, Lord. You don't have to answer my problem. Here I am. I will worship you. You don't have to bless me before I open my mouth. Here I am, Lord. Hallelujah. Are you with me? Nasusundan niyo po ba ako? Alam niyo mga anak, pag tong araw na to, naramdaman mo talaga, yung sasabi mo, Lord, I am here to worship you. I am here to bow down before you. Kung talaga nararamdaman mo yan. Amen? I am here to say that you're my God. Can we all stand? Stand on your feet. Let's open our mouth tonight. As we heard the message of the Lord tonight, I invite you to worship Him. Let's bow down together. Let's cry out to Him. Let's shout and say that He's our God. Hallelujah. Let's worship Him. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my
worship Him. Worship Him in spirit and truth. This is the time. This is the time to worship Him. Hallelujah. One more time. Lord, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. Come on, open your mouth, everybody. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Thank you, Lord. Beauty that made His heart adore you. Hope of a life spent with you. Come on, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Isipin mo lahat. Isipin mo lahat ang pagpapalang meron ka na galing sa Diyos. Para maitaas mo yung dalawang kamay mo sa Kanya right now. Hallelujah. Come on. Isipin natin lahat. So highly exalted, glorious in heaven above. Open your mouth. Humbly you came to the earth you created. All for love's sake became poor. Come on, let's worship Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my Once more, I never know. Ulitin natin. Come on, sabay-sabay tayo. Open your mouth. How much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin. I'll never know. I'll never know, Lord God. I'll never
am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Your voice alone. Come on, open your mouth. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. For the last time, come on, let's worship Him. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, Lord God, nagpapasalamat po kami sa mensaheng ibinigay niyo sa amin, Panginoon. At inihiling namin, Panginoon, nagisingin niyo nawa ang diwa ng bawat isa, Lord God. Na hindi namin makalimutan yung ginawa ng Samaritan, Lord God. Na bumalik, Panginoon, nagpasalamat. Nagpatira pa sa inyong paanan. Tinawag kayong kanyang master, Panginoon. Surrendering our lives unto you. Sa gabing ito, will give us the opportunity to call you our master, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng so much boldness in praising you. So much boldness in worshiping you. Maipakita nawa namin sa inyo, Lord God, yung gratitude, yung appreciation, na hindi man nasagot ang lahat ng prayer namin. Alam namin, Panginoon, na pag sinabi niyong no, it's for our protection. Alam namin, Panginoon, na hindi lahat answered prayer. Kahit na merong no, alam namin, Panginoon, that you will give it back in your perfect time and will. Kaya po sa gabi ito, Panginoon, nawa sa lahat ng amin narinig, baguhin niyo ang aming pananaw kung di pa nababago. Bigyan niyo kami ng bago, Panginoon, na revelation sa buhay namin, Lord. Na whatever happened, Lord God, babalik at babalik kami para pasalamatan ka. Magpupuri kami sa iyo. Hindi kami mahihiya kahit kanino. Dahil alam namin, Panginoon, ang purihin ka with an open mouth and a loud voice will give us the opportunity for you to see us, to see me, to see each and every one of us, Lord God. At sa gabi ito, Panginoon, hindi kami magsasawang purihin ka na may malakas na boses. Alam namin, Panginoon, na dinadala niyo kami sa next level ng simbahan ito, Panginoon. Alam namin, Lord God, na may gagawin ka sa mga darating na buwan, Panginoon. Na lalo pa kaming gaganahang magpuri sa iyo. Na lalo pa kaming gaganahang sumigaw, babalik sa iyo. Na lalo kami magtitira pa sa paanan mo. Dahil alam namin na naniniwala kami na walang imposible sa inyo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Patuloy ka namin pupurihin sa sambahin. Pagpalain niyo nawa ang lahat, Lord God. Lahat na may pangailangan personal. Lahat ng dumudulog sa inyo right now. Ano man ang kanilang pangailangan. Material man, financial man, sakit man ng pamilya, sakit nila, trabaho man. Ano ang pangailangan nila sa gabing ito, Lord God? Dahil natutunan namin na kailangan lang namin, Panginoon, mag-surrender sa inyo. At ibuka ang aming bibig sa pasasalamat, Panginoon, na kahit pa hindi dumarating yung pagpapala, kahit pa hindi dumarating ang kasagutan, kahit hindi pa kami gumagaling, Lord, babalik kami at magpapasalamat sa inyo.
Pupurihin ka namin, Panginoon, dahil naniniwala kami that there is power in your name. There is power in your name. There is power in your name. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. The name above all names. All names will declare. Every knee shall bow. And all tongue will confess that Jesus is Lord. Thank you, Lord, for tonight. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for the revelation to us tonight. We praise your name. We bless your name. Thank you, Lord, in Jesus' name. And everybody will say, Amen, amen, and amen, and amen.